Hello guys, welcome to my YouTube channel. So pag-usapan natin si SGA or the greatest Canadian player na nasa Oklahoma Thunders na nag-champion last year. And he got the mega max contract worth $285 million. We're talking about dollars, hindi siya pesos. So, suriin natin ang kanyang kalakasan, ang kanyang talent, and he got the MVP na contender niya si Jokic. So, kung i-compete natin ang kanyang contract, he's making $71 million. Grabe. So, kung talagang susuri pa natin sa peso, sa ating peso money, kung i-divide natin yan sa 26 by week, sa 52 weeks ng isang taon, sa $71 million dollars, he's making per hour, ito, na-compute natin yan per hour, he's making $2,400. My goodness, that's around roughly 207,000 pesos per hour. Can you imagine that? And kung kikita siya sa loob ng isang buwan, he's making $5.4 million. That's roughly around 307 million pesos. So ganun katindi ang pinakamataas na sweldo sa kasaysayan ng NBA. Yan ay binigay kay SGA. He's a Canadian, 27 years old, and I think, katulad nga ng sinabi ko, he's the greatest Canadian player at naglalaro siya sa Oklahoma Thunders. At kung makikita natin ang kanyang mga moves sa combinations of Kobe Bryant, LeBron James, and Michael Jordan, in all combinations of all-time greats sa NBA, and still talagang nangunguna pa rin sa kategorya ng paglalaro ng basketball. So talagang napakalaki ang kanyang kinikita. At sa ating kababayan na si Kai Sotto, kahit na siya ay still recovery at malapit nang makabalik sa Yokohama sa B-League, ay nakakontrata pa rin ng malaki, worth 52 million pesos sa loob ng isang taon. That's only minimum salary of an ordinary NBA minimum player. Pero okay na rin, at least still nagpapahinag pa rin ng ating kababayan na si Kai Sotto. So ang laki ng difference. Ang laki ng difference ng sweldo ng isang NBA player. Again, ulitin natin per hour, that's around 207,000 pesos per hour. So kung sisweldo siya in 2 weeks, that's roughly around $2.7 million. That's around 150 million in 2 weeks. 150 million pesos sa $2.7 million in 2 weeks. Can you imagine that? So in a month, that's $5.4 million. That's around 307 million pesos. Ganon sila ka-bless. Ngayon, paano ba kumikita, saan nakukuha ng franchise ng isang NBA team ang lahat ng pera? So ayon sa aking pagsasaliksik, yan ay nakukuha sa mga endorsement. Kung meron siyang endorsement around
billions of dollars na kinikita sa loob ng isang buwan. Doon nakukuha yung mga kita ng NBA. Advertisement and product making na kinukuha din sa mga tao. So yun yung possible cost at mas malaki ang kinikita ng mismong may-ari ng isang NBA team. So yun lang guys ang ating vlog. Talagang iba talaga pag ikaw ay isang star player. Aba.